Minority Report kaugnay ng pagdinig sa flood control anomaly, inilabas na po ng Senate Minority Block. Laman ng report, isa hong link diagram ng mga personalities na idinadawit sa anomalya at inirekomendang sampahan ng kaso. Mar Gabriel sa detalye. Ako, I was a little bit disappointed, personal ko to, kasi sa kauna-unang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. Magkasamang humarap sa isang press conference, sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos, na kapwa dismayado raw sa naging takbo ng isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Bitin daw ang pagtatanong sa mga resource person, gaya kina DepEd Undersecretary Traiji Bulaybar na inakusahan ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagtanggap ng 8 bilyong pisong kickback. And then naisip ko nga na sinabi nga ni Senator Ping during the hearings sa budget, sa plenary debates ng DBCC, talagang sinabi niya yung 8 billion na binibigay ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. At si Yusek naman binibigay kay Adrian Bersamin. So iniisip ko, baka kako dito magkakaharapan, makikita natin yung tanungan kung saan papunta. Because ang sinasabi natin, di ba, wherever the evidence will lead us, palaging ganon. Bakit wala si Adrian Bersamin? Ayon naman kay Senator Amy, tila hindi tinutumbok ng Blue Ribbon ang mas mahalagang lead sa investigasyon na nag-uugnay sa mga mastermind sa malawakang korupsyon. Tila binaliwala rin daw ng komite ang mga impormasyon na laman ng mga video na inilabas ni dating Congressman Zaldico. Napakabigat ng sinabi nila, detalyadong-detalyado pa, at kung minsan may corroborating testimony. Tulad nung sinabi ni Gutesa, yung 30 tama rin, parang tama din at yun din ang binanggit ni Zaldico. Tapos tumbok din dun sa sinasabi naman ni Diskaya. Kaya parang kinakailangan talaga tutukan lahat ng testigo kahit yun nga, parang si Yusek Bernardo at yung affidavit lang niya ang binibigyan ng kahalagahan. The allegations implicate the highest officials of the land, including the president and the most powerful political figures from 2023 to 2025. It is not the duty of the committee to pursue, to investigate, and to verify these claims, rather than to dismiss them outright. Kasabay nito, inilabas ni na Senator Marcoleta at Senator Amy ang tinatawag nilang Minority Report kaugnay sa investigasyon ng Senado sa flood control anomalies. Laman daw ng 576 na pahinang report ang 14 na legislative bill o panukalang batas na maaaring ihain at ang rekomendasyon sa pagsasampa ng kaso sa mga dawit na individual. Nakapaloob din sa report ang isang link diagram ng mga personalidad na idinadawit sa anomalya. Nakaturo ang mga araw kina dating Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez at isang malaking question mark sa itaas nila. Ibinasi daw ang diagram sa naging pahayag ng mga witness at resource person na humarap sa tig-3 pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Panfilo Lacson. Alam naman ninyo kung sino-sino. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa nyo sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Zaldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sang-ayon din ako sa obserbasyon ng minority report namin na yung biglaang pagtigil ng investigasyon patapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin ng report. So when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Nakalagda sa minority report ang 6 sa 9 na miyembro ng minority block ng Senado. Hindi nakapirma sa report sina Senator Chis Escudero na hindi raw miyembro ng Blue Ribbon Committee
Senator Alan Peter Cayetano na nagkasakit raw at si Senator Joel Villanueva na binabasa pa raw ang kabuuan ng report. Noong December 10, 2025, isinumiti na raw nila sa Office of the Senate President ang kopya ng report at unang inilabas sa isang forum noong December 11. Pero ayon kay Senate President Vicente Soto III, hindi niya pa nababasa ang report na agad daw ipinasa ng kanyang opisina sa Blue Ribbon Committee. Hindi raw kasi proper venue ang kanyang tanggapan para sa mga nagsusumiti ng resolusyon o ng proposed bill. Wala rin daw bigat ang nasabing report dahil wala raw minority report na nauna pa sa main committee report. Unless it is an official report already in the Bilson Index at ikangay sinabmit na at itinake up namin in plenary, then may weight na yan kahit ano pa laman yan, may weight na yan. Pero at the moment it's a media report. It's exactly the same as a turno in contra. How can you come up with a turno in contra when there is no main speech or a main proposal? There must be a main proposal already. O pag kontra ka or meron ka sariling pananaw, Ipinagkibit balikat din ni Soto ang opinyon ni na Marcoleta at Marcos kaugnay sa isinagawang pagdinig. Sa halip ay hinikayat niya ang mga ito na dumalo sa susunod na pagdinig para punan ang mga nakikita nilang kakulangan. Mar Gabriel para sa 100% balita.